Okay, welcome back po sa Pauka Sports. Ako po si Pau Salud. Dito sa video na ito pag-usapan natin yung reaction ko sa Terra Firma. At masasabi ko lang, I'll be criticizing Terra Firma dito. And ang masasabi ko lang, walang identity ang Terra Firma Jeep. Sayang yung pangalan na Terra Firma. Solid ground pa naman ibig sabihin yan. Paborito ko ba naman yung kulay green, pero hindi ko maintindihan kung anong future ang gusto ng Terra Firma. Pag-usapan po natin yan dito. Pero bago natin pag-usapan, syempre, lagi po natin i-shoutout ang mga supporters natin at saka sponsor natin ang Arena Plus. At kung ikaw din gusto mag-sponsor, pwede naman. Sponsor mo yung episode ng ating podcast. Okay, ito mga ganitong recorded episodes. Terra Firma Jeep. Last year, nagkaroon ako ng media accreditation sa PBA. Salamat kay Commissioner. Pero last conference, wala na. So, shoutout po sa mga media dyan. Peace. Anyway, Terra Firma Jeep. Okay na rin. Minsan, kasi nakakaya naman sa Terra Firma. Kung may criticize ko sila, nakikita nila ako doon. Actually, naging paborito ko yung Terra Firma. Tsaka paborito kong color yung green kasi Boston Celtics ako sa NBA. Pero, nakakadismayaran din ng konti kung bakit ganito yung nangyayari sa Terra Firma. Parang lahat ng trade nila parang sila ang talo. Parang ganun ang dating, you know. Although may mga nakikita na kagad akong mga posters na sinabi na grabe yung Terra Firma, ang lakas ngayon. Pero yung mga naman, kasi tayong mga Pilipino o ibang mga fans, gusto nila yung mga sikat sikat ngayon. Nandiyan si Stan Hardinger. Sentro mo, Vic Manuel. Andiyan dyan. Si Ferrer. Tapos ito, nandiyan na ngayon yung parang Northport team Terence Romeo at saka Stanley Pringle ay nagsama rin. Lakas naman tingnan. Pero kung iisipin mo talaga, parang naging veteran team ang Terra Firma. Pero parang, sorry to say, parang naging tapunan. Nothing against the players po. No? The players are still very good. Wala pong problema. I'm just saying na parang hindi po sa hindi magaling yung mga players. Pag ayaw na ng ibang teams, at naghahanap sila ng mas bata, parang laging ganun pa ulit-ulit ang nangyayari na trade ng Terra Firma. I mean, miski ako, hindi ako expert sa basketball, pero hindi mo makita yung logic kung bakit nila ginagawa yan. The last time I heard, gusto daw nila manalo agad. From a conference na nakaabot sila ng playoffs, sabi nila gusto nilang manalo agad, na nanalo na sila. Kinuha nila ngayon si Stan Hardinger at saka itong si Pringle. Tapos sabay 1-9. Muntikan na sila ma-perfect. Kabaligtaran nga lang. So, it's very sad na meron team na Terra Firma na parang ayaw manalo. I'm not gonna blame San Miguel Beer or any other teams na gustong manalo because gano'n naman talaga. I mean, we don't know the politics and the business behind what's happening, but I'm going to give you a perspective coming from a fan that parang may mga teams na parang wala. Nandoon lang sila, dinadaan-daanan lang sila. Medyo, syempre, for the brand of Terra Firma, medyo syempre parang associated na naman sa losing. Okay na sana I feel a little bit na, magiging okay na Terra Firma, biglang nangyari naman to. Again guys, the reason I'm doing this, this is just, my criticism is for maybe Terra Firma to improve and just maybe have an identity. Parang wala silang long-term plan. Parang hindi mo maintindihan yung plan. Anyway, mag-leche plan na lang ako. Ano sa tingin nyo guys?